and family, Engineer Lucky Bonferrata, at para sa kahilingan ni Jenny M. Ariola, Lucy Perez, and Chilep Mendoza, para naman sa kaarawan ni Jenny Alfante, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Januario S. Flores Sr., Gustavia D. Flores, Abelino Perucho, Consuelo Perucho, Joshua Asayas, Wilfredo Asayas, Tita Perucho, Fortunato Dino, Sulna Alfante, Sulficio Alfante, Nazaria M. Alfante, Armando Salazar, Melanie Salazar, Karen Rivera, Lolita Hernandez, Edwin Salonga, Elong Salonga, Maning Salonga, Baby Salonga, Arvin Eda Tuga, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalam. Habang papalapit tayo sa katapusan ng taong kasalukuyang panliturhiya, mapakinggan sa mga pagbasa ang kaganapan ng panahon. Tila nakakatakot na kaguluhan ang paglalarawan sa mga huling araw. Ngunit hindi pagkatakot kundi pag-asa ang atid nito sa akin. Ang pag-usbong ng puno ng igos sa Ebanghelyo ay nagtuturo sa pag-asang ito na darating ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Binabago ng Espiritu ang luma tungo sa bago, ang kaguluhan tungo sa kaayusan, ang kalungkutan tungo sa kagalakan, ang kawalang pag-asa tungo sa bagong buhay. Magsitayo. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patawarin
kaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang maliw na kahalili pang kasiyahan. Kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanas ng libutan, sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Binibigyan ni Propeta Daniel ng pag-asa ang mga Hudyong dumaranas ng pagkaalipin sa kamay ng mga banyaga. Mamamagitan ang Diyos at wawakasan ang kanilang pagdurusa. Sisimulan ang pagliligtas at pagluluwalhati sa kanyang bayan. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong iyon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba ay sa buhay na walang hanggan, at ang iba ay sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan, ay magniningning na parang tala sa kalangitan, magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kamahalang tunay. Napabatid ko na ikaw kasama ko oras-oras. Sa piling mo kailanman hindi ako makikinang. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiringan, ang diwa ko'y ang lagi kong nadarama ay hindi ako matitinag, pagkat hindi mo tutulutan, ang mahal mo ay magalang. Sa balonyang namapatay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ituturo mo ang landas na buhay ang hantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligaya walang hanggan.
sapat na ang minsanang paghahandog ni Kristo ng kanyang sarili para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tangi ang wakas na lamang ng panahon ang ating hinihintay upang maging lubos na ang kaligtasang handog niya. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon din mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ng mga hain nilang iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan, at iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos, at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa mga tuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinagpaging banal magpakailanman ang mga nilinis niya. Sapagkat ipinatawad ng mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaa, dumadating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig, at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng higos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita niyo nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman niyo malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabulan. Ngunit wala nakaalam ng araw na oras ng pagsabit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o anak man, ang malamang ang nakaalam ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
taong 1994, November 15, ito yung Enduro Day. 1994, alas 3 ng madaling araw, ako po yung asensa ko noon. Doon nangyari yung malakas na lindol at noong ako ay nakahiga, umuuga, maya-maya ay tumagana sa akin ang dalawang eskaparate, tumagana sa akin. Sabi ko, Diyos ko po, ano kaya ito? Habang umuuga, tumutugtog ang kampana. Akala ko may tumutugtog. At sabi ng mga tao sa Father, nakatugtog pa ng kampana. Pero ay tumutugtog ang kampana dahil sa uga ng tawin. Tapos maya may naglalagiti ka na yung mga glass doon sa simbahan. At maya may mandaling ako na parang ulan na malakas. Pero hindi pala ulan yun. Yun po yung tsunami, tidal wave, na tumama sa Malaylay, sa San Andres, Baco. At nagliwanag na umaga na mga tao ay nagkalat sa labas. Nagkikwentuhan yung lindol. Pumasok ko sa simbahan, karak-karak yung mga dingding sa kanisig. Tapos ang aming image ng Holy Family, kahit nakapato sa lakas, bumagsak yung Holy Family. Kaya sabi ko, itong Holy Family, naging broken family na. Naging broken family, Holy Family. Tapos ako may pagkitahan sa mga tao, mga krap sa Father. Yung di nakakapagkutpay, Father, akala namin na yun talagang katapusan yun pala yung kinsinas lang. Oo nga naman, November 15, Mindoro Day, walang pasok noon. Saka yung mga pari noon, wala dito. Nagre-retreat sila sa Cebu. Mga naiwan doon ay mga naiwan dito mga SPD. Kaya hindi na tinapos ang retreat, nag-uwian na sila. Sa malinis salita, nangyari yung mga bagay na yun, na akala ng mga taga rito sa atin ay katapusan na ng mundo. Akala natin, katapusan na ng Mindoro. Ayan. Pero hindi pa pala. 30 years na nakakalipas, hindi pa rin. Dito pa rin tayo magkakasama. Pero sabi ng Panginoon ngayon sa Ebanghelyo ay sa mga araw na iyon, pagkatapos ng napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Ito ang sinabi ng ating Panginoon. At nung nangyari noong 1994 at iba pang mga kalamidad, ito ay pahiwatig lamang. Sinasabi dito na ang mundo, ang daigdig, ay may hangganan. Itong mundo na ating tinitirahan ay magwawakas. Ito ay makatapusan. Ito ay binigay lamang sa atin para tayo may matirahan at may padaman ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Pero ito ay magtatapos at may hangganan dahil hindi naman talaga ito ang may bibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Hindi ang mundo, hindi ang daigdig ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, ang ating Panginoon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon dito sa Ebanghelyo, sabi niya, habang nangyayari ang mga bagay na ito, yung mga pagyanig, yung mga pamili na mga kalamidad, makikita ninyo ang anak ng tao na nasa alakaan. Dumarating na malakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig. Titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Titipunin ang lahat ng mga hinirang dadalhin sa kabilang buhay. Sa mga tuwid, yung magliligtas na lang sa atin ng ating Panginoon, yung daigdig ay magtatapos. Ngayon, sa ganitong pangyayari na sinasabi ng ating Panginoon na talaga mangyayari, ano yung dapat nating maging tugon? Ano yung dapat nating pagkilos na gagawin? Unang-una,
dahil nga magwawakas ng lahat ng bagay, huwag tayong maging attached sa material na bagay. Huwag tayong dikit na dikit sa material na bagay. Bagaman ito'y nilikha ng Diyos para sa atin, ang mga bagay na ito kuminsan ay naging dahilan kung bakit marami sa atin ang nakakalimot sa Diyos. Dahil sa material na bagay, dahil sa mga makamundong bagay at makamundong pag-iisip, nawala ang tiwala sa Diyos o kaya nakakalimot na sa Panginoon. Nagtitiwala sa mga material na bagay, pero nawala ang tiwala sa Panginoon. Nakakalimot sa Diyos yung mga taong dikit na dikit sa material. Nakakalimot. Hindi nagiging mga tao, nag-iibang ugnayan sa mga tao, sa kanyang kapwa. Kapag dikit na material na bagay, nagbabagong ugali. Hindi magandang ugali ng isang tao. Kapag dikit na dikit sa material, nagiging materialistic, nagiging makasarili, hindi makatao ang kanyang pagkikitungo sa kapwa. Bagamat ang lahat ng itong magwawakas na ito ay nilikha ng Diyos, kuminsan, ito naging dahilan ng paglibot natin sa Diyos. Kaya nga huwag tayo maging attached dikit na dikit sa material. Kung tayo naman ay dapat mayroong maging attached tayo, ay ito yung ating Panginoon. Dumikit tayo sa Panginoon. Attached tayo sa Panginoon. Kahit magtapos ang mundo, mayroon tayong kinakapitan ng ating Panginoon. Yan ang isa sa mga pagtugon natin o pagkilos na dapat natin ipakita sa harap ng ganito mangyayari sa ating buhay na magwawakas ang mundo. Pangalawang pagtugon doon sa mangyayari sa kung anong oras man yun, kung kailan, ay pangarapin natin, naisin natin, hangarin natin na makarating sa langit. Hangarin natin ang buhay. Hangarin natin ang buhay na hindi magwawakas. Yung buhay na wala ng pagluha, wala ng kalungkutan, wala ng kipaghitian. Ito yung buhay na kasama ang ating Panginoon. Yun sana ang ating pangarapin. Yun sana ang ating hangarin. Minsan ba'y pinangarap natin na makasama natin ang Diyos sa kabilang buhay, makarating sa langit. Kung mayroon man kakaunti. Marami sa atin pangarap na makarating sa ibang bansa, pangarap na makarating sa Taiwan, sa Singapore, sa Thailand, sa Amerika, sa Spain, sa Dubai. Iba't ibang dako na daigdig, pinapangarap natin. Gusto makarating doon, inaasikaso natin ang passport, inaasikaso natin ang visa at mga papeles para makarating doon. Excited tayo. Pero excited ba tayo makarating sa langit? Excited ba tayo makarating sa buhay na walang hanggan? Inaasikaso ba natin ang mga passport papunta sa kabila? Passport at visa. Ito yung mga mabubuting gawa. Ito yung mga gawa ng pag-ibig. Yung paggawa na sa akin sa kapwa. Yun ang passport, yun ang visa para sa kabila. Pero ginagawa ba natin? Inaasikaso ba natin? Pangarapin natin makarating sa kabilang buhay dahil hindi talaga ito yung buhay natin. Ito yung binigay lang sa atin para wala pagmamahal magkaroon ng chance na makarating doon. Hindi makarating lamang sa ibang bansa. Marami po sa atin gusto magkaroon ng magandang kinabukasan. Gusto magkaroon ng masaganang buhay. Gusto maging maalba ng buhay. Nagsusumikap tayo na maghanap buhay para itong mga pangarap natin matugunan. Araw at gabi nagtatrabaho. Trabaho para makabili ng bagong sasakyan, makapagawa ng bagong bahay, magkaroon ng kain araw-araw. Maganda yan. Hindi yan masama. Pangarap natin. Marami sa atin pangarap na laging maayos ang ating kalusugan.
Kaya meron tayong mga PhilHealth, health insurance, mayroong PhilHealth, may SSS, may GSIS. Sinisigurado natin, ini-insure natin ang ating sarili para magkaroon tayo ng, kung tayo man ay hospital o magkasakit, may PhilHealth. At yung ating mga savings, yung mga gamit natin, wala tayong iisipin, problemahin sa pagbabayan. Dahil nasa kaso natin. Hindi lamang health insurance, meron tayong life insurance. Marami sa atin, naka-enroll sa St. Peter Lifeline. Marami sa atin dito may St. Peter. Bakit? May pag namatay, wala problema sa kabaho. Diba? Wala problema, ayos ang service. Tapos may video pa pag nakaburol. May video pa yan, wala problema. May St. Peter eh. Diba? Eh pero, kung namatay, welcome ka kay St. Peter. Doon sa kabilang buhay. Sabi ni St. Peter, may St. Peter, lifeline ka, okay ka. Pero parang hindi ka okay dito. Sa kabila. Kaya kung may mga health insurance tayo, mga life insurance, dito dapat naka-insure tayo sa kabila. Hindi doon kailangan ng PhilHealth, hindi kailangan GSIS, SSS. Ang kailangan natin yung insurance natin, insure natin sa kabila sa pamagitan ng mga mabubuting gawa natin. Yun ang titingnan St. Peter. Hindi yung St. Peter Lifeline. Kung ano nagawa natin dito sa lupa para makarating tayo sa kabila. Yun ang pagkilos natin, pagtugon, pangarapin natin, mag-excited tayo. Pero napapansin ko, parang hindi excited yung iba dito, makarating sa kabila. Ang iniisip ay kung paano maka-abroad, kung paano ka makapunta sa Boracay, makapag-outing ngayong Christmas break. Hindi ba sigurado kung abot ka pa ng Christmas break? Diba? Kaya yun, pangatlong pagtugon natin, maging muna tayo sa katotohanan na tayo mamamatay. Mamamatay tayong lahat. Kanya-kanyang oras, kanya-kanyang araw, kanya-kanyang paraan kung paano ka mamamatay. At sabi ng Panginoon, maghanda ka sapagkat hindi mo alam kung kailan ang oras. Hindi mo alam kung kailan ang oras na ikaw ay mamamatay. Kaya sabi ng ating Panginoon ay maging handa ka. Baka yung iba sa atin, bukas wala na. Kaya batiin nyo na. Kaya mamaya, magpapicture na kayo. Kaya hindi makita bukas yan. Sasabihin, kahapon katabi ko pala sa simbahan. Kasama ko ba yung bukas? Kasama ko pa kaya kahapon sa kwela eh. Di ba? Nag-lecture pa yun kahapon. Talaga hindi natin alam. Kaya yun ang ating mga pagkilos at pagtugon. Huwag tayo mag-ingatan sa material na bagay. At naisin natin makarating sa kabilang buhay. Tapos, maging mula tayo sa katotohanan, tayo mamamatay. Bilang panghuli, ito ang tanong ko sa inyong lahat. Sa linggo, halimbawa, sa linggo halimbawa lang na sa linggo, pero baka totoo. Sa linggo, kayong lahat kukunin ni Lord. Ha? Sa linggo, isang linggo na lang. Kung kayo kukunin ni Lord sa linggo, anong gagawin niyo sa Sabado? Anong gagawin niyo sa Sabado?
kukunan na sa linggo eh. Christ the King. Isama ni Lord sa langit. Iba siguro eh. Hindi na maisip yung utang. Yung nagdadasal na lang. Magsisisi. Nandun na naghihintay na lang. Ano ba? Ganun ba gagawin natin? Sabi nila, ikaw Father, anong gagawin mo? Kukunin ka rin sa linggo eh. Diba, kukunin ko sa linggo, anong gagawin ko sa Sabado? At yung gagawin sa Sabado, kung may interview sa kasal, interviewin ko ikakasal. Kung mayroong misa sa patal, ibimisahan ko. Kung mayroong mag-invite sa akin na kakain, adi kakain. Kung may house blessing, adi ibimis yung bahay. Sa hapon, kakasil ko ang misa dahil may Eucharistic Congress sa katedral. Aatin ako. Mas maganda na dumating si Lord. Ginagampanan ko ang aking mga tungkulin. Ginagawa ko yung mga dapat kong gawin. Kasi naman, marat dumating siya, naging pabaya ka na. Mas maganda yung dumating siya, active ka sa iyong mga tungkulin. Hindi yung inactive na at naging ka na lamang. Ako yun, ay kayo. Anong gagawin sa Sabado? Isip-isip ko may isang linggo pa. Kaya kung ano man yung gagawin, ay nasa sa inyo yun. Basta sa akin, yun ang gagawin ko, yung sinabi ko. Kaya habang may isang linggo pa, ay pwede pa na mag-isip-isip. Kaya habang nag-iisip, di tumayo na. At tayo patuloy sa ating banal na misa. Sumasampalataya ko ang maganda nating katayuan ay dahilan upang magpasalamat sa Diyos. Online tayo pamakilala natin ang pananagutan natin para sa kapwa nating dumaranas din ng iba't ibang kahapasan sa buhay. Upang sa pangunguna ng ating Santo Papa, ang buong simbahan at ang mga parokya ay magkaroon ng tunay na pagmamalasakit sa mga may sakit, mga maralita, at sa mga taong napagkaitan ng katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon at ating wikain. Panginoon, turuan mo kaming magmalasakit sa aming kapwang naghihirap. Panginoon, turuan mo kaming magmalasakit sa aming kapwang naghihirap. Upang ang ating gobyerno, sa pangunguna ng mga namumuno sa pambansa at lokal na pamahalaan, ay makapaglatag ng malinaw na programa para sa mga maralita at maglaan ng pondo para rito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kami magmalasakit sa aming kapwang naghihirap. Upang ang ating mga pamilya na itinuturing nating simbahan sa tahanan, sa pangunguna ng mga magulang, ay maging paaralan ng pagmamalasakit sa mga kapitbahay na dumaranas ng matinding paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan kami magmalasakit sa aming kapwang naghihirap. Upang tayong nagkakatipon sa banal na pagdiriwang na ito, ay liwanagan ng salita ng Diyos at palakasin ng katawan ni Kristo para manguna sa konkretong mga pagkilos sa pangangalaga sa mga may sakit
at sa mga higit na kapuspalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Upang ang ating mga mahal na yumao na napagkaitan ng tulong noong nabubuhay pa ay kaawaan ng Diyos at ipagsama sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Tahimik nating ipagdasal ang intensyon ng mga nagpapamisa ngayon, kasama ang ating mga personal at pampamilyang pangangailangan. Pagsalin natin ang mga kababayan natin na ngayon ay nakaranas ng hagupit ng bagyong Pipito. Magkaroon daw sila ng katatagan sa kanilang sitwasyon. Naway tulungan sila ng Panginoon, hindi sila nawapahamak. At magkaroon ng pag-asa sa Diyos sa tulong ng kapwa. Manalangin tayo, bigkain Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Mapagmahal namin Ama, nagpapasalamat kami sapagkat naranasan namin ang kasaganahan ng iyong pagkapala. Hiniling namin na ang karanasan ng iyong mga pangangalaga ay magbukas na sa aming puso upang magdalang habag sa aming kapwa higit na ngailangan. Hiling namin sa ngalan ng Kristo aming Panginoon. Amen. Diyos sa mga kapangyarihan. Ama namin, lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang kagandang loob mo ay makamtan at ang bunga na walang hanggang pag-ilala aming mapakinabangan sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon sa Diyos sa inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Yesu Kristo
na aming Panginoon. Ang iyong supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pag-iliw, buong na malasakit ng anak mong masunurin, at ang Espiritong bigay upang lahat ay kupupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masagaling habag ng buhay. Kaysa na anak mo ang Espiritu Santo, ang iyong sabay na pupuri sa iyo, nagkakapisa ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipo ngayon ang pinanahan ng Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na isagin ang papuri sa iyo na walang kasakalingnan, kami nagubuli sa iyong kadakilaan. Tanggapin mo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kanis, balikan niya pinasalamatan. Inabot niya ang kanis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at tinungin, ito ang kanis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tupan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pagbuhin natin ang misteryo ng pananampalataya.
aking naganap ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong milarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin na kami makisalo-salo sa katawan ng Dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo ang simbang naganap sa daigdig. Pasusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na Papa Moses namin, Bispo at ng Tanang Kaparian. Alalahain mo rin mga kapatid namin na hinday na may pag-asa sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang namin ng pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak namin Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama at sa Kanya, lahat ng parangal at papuray sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabilin ng mga naagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon at Diyos, ipahin natin ang lakas loob. Samantalang aming pinananabikan, dakilang araw pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesu Kristo. Sa iyo,
kapayapaan lang iniwan ko sa inyo, ng aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sa inyo. Habang may isang linggo pa tayo magkakasama, magpatala tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Kristo ang pabiro ng Diyos na gas sa mga kasalanan sa libutan. Mapapalan kayo na niya sa kanyang bigay.
Ama namin pagmahal, sa nagsalwa namin banal pagkikinabang. Ang aming nawang pag-ibig ay lalo madagdagan ng ginawa namin pag-alala sa nagmamahal na luto si pag-iwang kalingapunan sa pamamagitan na Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala hanggan. Amen. Magsilupo para sa ilang patanastas. Tawag sa kasal. Ikatlong tawag. Razel Martin King, 29 taong gulang, taga Maidlang 1, Palapan City, Oriental Mindoro, anak ni Andres King, at Elsie Martin ay nais magpakasal kay Hazel Claire Gabayno Atienza, 29 taong gulang, taga Mabuhay Rojas, Oriental Mindoro, anak ni Romel Atienza at Ruth Gabayno. Unang tawag. Mark Louis Salazar Fancubi, 26 taong gulang, taga Lazareto, Palapan City, Oriental Mindoro, anak ni Luisito Fancubi at Metoshila Aboy Salazar, ay nais magpakasal kay LJ Montoya Castillo, 21 taong gulang, taga Lazareto, Palapan City, Oriental Mindoro, anak ni Joel Libre Castillo at Melanie Alfante Montoya. Si Junjun Digno Kalingan, 26 taong gulang, taga-Bayanan 2, Calapan City, Oriental Mindoro, anak ni Silvestre Maranan Kalingan Jr. at Marilyn Ramirez Digno ay nais magpakasal kay Maria Carla Fabregas Banaha, 28 taong gulang, taga-Suki, Calapan City, Oriental Mindoro, anak ni Jaime Gilberto Banaha at Maricel Aldovino Fabregas. Si Mark Neil Aklan Laban, 28 taong gulang, taga-Maidlang 2, Calapan City, Oriental Mindoro, anak ni Melchor Bukid Labay at Honorata Mendoza Aklan, ay nais magpakasal kay Rosette Ann Macaonces, 29 taong gulang, taga-Parang, Calapan City, Oriental Mindoro, anak ni Ruben Adeva Masunsong at Nerissa Virginia Macaonces. Si Joshua Louis K. Manso, 29 taong gulang, taga Juan Luna Street, Zone 3, Pinamalayan, Oriental Mindoro, anak ni Rico Orego Manso at Maria Luisa Lumalang K. ay nais magpakasal kay Dennis Libu Satur Gasik, 28 taong gulang, taga San Antonio, Calapan City, Oriental Mindoro, anak ni Denisardo Tesoro Gasik at Emily Corcuera Satur. Si Stephen John Roland, 33 taong gulang, taga Calapan City, Oriental Mindoro, anak ni Regalado Roland Jr. at Nanay Brett Consejo ay nais magpakasal kay Mary Elaine Tubo, 29 taong gulang, taga Barangay Bautista, San Pablo City, anak ni Serapio Tubo at Enya Titula. Ang ating bikaryato po ay nag-celebrate po ng ika-75 anniversary ng pagkabikaryato sa 2026. Tapos may 3 taong celebration. Ang taong una ay 2024. Ating sineselebrate ang taong ng Eucharistia. At ang taong ng Eucharistia ay magtatapos po sa Sabado, November 23, kaya yung ating Vicary Corinto na nasakupan ng Liman Mercy Paris, Lumambayan, Lalod, Pachoca, Cathedral at St. Francis. Meron pong Eucharistic encounter sa Sabado, alas 3 ng hapon. Ang mga taga St. Francis po ay magkita-kita sa Lumambayan, doon sa may Petron, at ang iba't ibang mga parokya ay meron silang iba't ibang lugar na doon sila magsisimula.
Tapos magpuprosesyon po papunta sa Plaza Gobernador, doon sa may Kapitolyo, alas 6 po ng hapon. Invited po kayo dito para na maranasan po ninyo ang Eucharistic Encounter. Tapos alas 3, prosesyon papunta sa Plaza Gobernador, at doon ay may mga activities na gagawin. At pagdating ng alas 6 ng gabi, may prosesyon papunta ng katedral. Magkakasama na lahat ng mga parokya. Doon sa katedral ay mag-umisa kasama ang ating mahal na bispo. Invited po tayo lahat bilang pagkatapos po ng ating Eucharistic year sa pamagitan ng Eucharistic Encounter sa katedral. Kaya yun po. Magsitayo tayong lahat. Sa may Panginoon, pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Na ipagdiwang ng misa, mahal kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga, maraming salamat.